O key of David, opening the gates of God's eternal kingdom, come and free the prisoners of darkness. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" The angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, the very first words of Mary as recorded in the Bible are found in the Gospel we just proclaimed on this 5th Simbang Gabi. Yung mga kauna-unahang salita ni Maria na naitala sa Biblia ay narinig natin ngayong gabi sa ating Ebanghelyo tungkol sa Annunciation. And they are in a form of a question. Yung unang salita ni Maria na naitala sa Biblia ay isang tanong. How can this be, since I have no relations with a man? Yan ang mga unang salita ni Maria naitala sa Biblia. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? And this is a very valid question. The angel Gabriel told Mary that she was chosen by God to be the mother of the Messiah, of the Son of God. Magiging nanay si Maria. Siya ang magdadala sa tagapagligtas ng sanlibutan. And so Mary asks,
How can this be? How can I be a mother when I have no husband? Paano ako magiging nanay? Wala nga akong asawa. Mary talks of her limitation. Mary talks of her incapacity to fulfill what God wants. Siguro si Maria papayag naman, okay naman, kung yun ang gusto ng Diyos. Pero paanong mangyayari yung gusto ng Diyos kung imposible, wala akong asawa, paano akong magiging nanay? And how does the angel Gabriel answer Mary's question? The angel Gabriel says, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you." Parang sinabi ng anghel kay Maria, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ang pupuno sa kakulangan. Ang Diyos ang bahala dyan. Huwag mo nang alalahanin. It will be the Holy Spirit, it will be God who will be working in you. That is why you will become a mother, the mother of the Son of God. I am reminded of the saying, the will of God will not take you to where the grace of God cannot sustain you. Kung saan ka man dinadala ng Panginoon, ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan para malampasan mo ang mga ito. The will of God will not bring you to where the grace of God cannot sustain you. And this is also the assurance that King Ahaz got from God in our first reading today. King Ahaz is afraid. His kingdom is threatened, and his future is uncertain. But God makes a promise. God gives King Ahaz a sign. A virgin shall have a child, and he will be Emmanuel. Parang sinasabi ng Diyos kay King Ahaz, hindi kita dinala dyan para lang pabayaan kita. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang magdadala ng tagapagligtas para sa bayan mo. My dear brothers and sisters, many times we also ask the same question asked by Mary. How can this be? When we find ourselves in situations that we think we do not know, when we find ourselves given responsibilities that we think are beyond ourselves, when we are entrusted with tasks that we think are beyond our capacities, we also say, how can this be? Paano kaya ito? Kakayanin ko kaya ito? Magagawa ko ba ito? Mga tanong katulad ng tanong ni Maria. Maraming beses sa ating buhay na itanong na natin ito, paano ko kayang pagkakasyahin ang maliit kong sweldo? Paano kaya ako magdidiwang ng Pasko ngayong kapos na kapos ako? Paano ko kayang mapagkakasundo ang pamilya kong watak at magkakaaway? Paano kaya kami magkakasundo ng asawa ko? Paano kaya ako gagaling? Paano kaya magkakaroon ng solusyon ang mga problema ng ating bansa? Paano kaya tayo magkakaroon ng maganda at maayos na kinabukasan? Paano kaya? At katulad ng tugon ng Diyos kay Maria, ganun din ang tugon niya sa atin. Ako na ang bahala. Ako na ang gagawa ng paraan. Ako na ang pupuno
sa kakulangan. Let me take charge. Just trust me. Kung binigyan ka ng Panginoon ng tungkulin, ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng talino, lakas at karunungan. Kung dinala ka ng Diyos sa isang pagsubok, ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng lakas, ng tiyaga at ng solusyon. Kung inaakay ka ng Diyos sa mga lugar na hindi mo alam, na natatakot ka, na hindi ka sigurado sa sarili mo, ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng daan. The will of God will not take you to where the grace of God cannot sustain you. Hindi ka dadalhin dyan ng Diyos kung hindi siya rin naman ang tutulong sa iyo. You know, my dear brothers and sisters, in 2015, I was assigned as rector of the Manila Cathedral. I was only 37 years old then. I was only an 11-year-old priest. And I was assigned to the Mother Church of the Philippines, the very first cathedral in the country. Dati-rati po, ang Manila Cathedral, ang mga ina-assign na rector dyan, ay yung mga medyo pa-retire na. Kasi yung building, luma na, matanda na, kaya yung mga ina-assign, parang yung building din, matanda at pa-retire na. Hindi ko po alam ang naisipan ni Cardinal Taglen noong 2015 na inassign niya ako sa Manila Cathedral. Kaya naman, yun din ang unang-una kong assignment na maghahawak ng simbahan. Kasi po bago yung 2015, from the time I was ordained hanggang noong 2015, I was full-time working as secretary to the Archbishop of Manila. Wala po akong parish. Nagtatrabaho ako sa opisina. Sa opisina ng Arsobispo ng Maynila, sa opisina ng Kardinal. Kaya first time kong hahawak ng isang simbahan at ng isang community, Manila Cathedral pa. Nung una, akala ko madali lang. Sabi ko, okay lang yan. Siguro matututunan ko rin yan, kakayanin ko rin yan. Pero nung lumipat ako sa Manila Cathedral, sabi sa akin, kailangan pag-aralan mo ang lahat ng sistema ng Manila Cathedral. At that time, the Manila Cathedral has just undergone retrofitting and renovations in preparation for the visit of Pope Francis early 2015. Kaya medyo bagong ayos yung Manila Cathedral. Kaya sabi sa akin, your task is to maintain the newly renovated and the newly retrofitted Manila Cathedral. So the first 2 months of my stay at the Manila Cathedral, every day I would meet with different people who worked at the renovation and the retrofitting of the Manila Cathedral. May isang araw na ang mga ka-meeting ko, mga structural engineers, para ma-orient ako sa structural design ng Manila Cathedral. Hindi ko po pinag-aralan ng engineering sa seminaryo. May araw, ang kausap ko, mga architects, para maintindihan ko yung architectural design ng Manila Cathedral. Hindi rin po ako nag-aral ng architecture sa seminaryo. May araw, ang mga ka-meeting ko ay mga electrical engineers para matutunan ko naman yung electrical design ng Manila Cathedral. May araw, mga mechanical engineers para pag-aralan ko yung aircon, kasi yung aircon ng Manila Cathedral, parang sa mall, centralized. Pati ako nag-aral paanong magbukas ng centralized air conditioning system ng Manila Cathedral. Pag-aralan ko yung generator, yung electricity. Lahat yun kailangan ko pag-aralan. May mga araw na ang mga kausap ko naman ay yung may alam sa sound system, sa audiovisuals. May araw na ang mga kausap ko tungkol sa plumbing, tungkol sa sewerage system, lahat ng yan. At araw-araw na ka-meeting ko sila,
Nag-uusap kami, ino-orient po nila ako. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi nila. Tango lang ako ng tango, pero sa totoo lang wala akong naiintindihan. Kasi hindi ko naman pinag-aralan yan sa seminaryo. Hindi naman ako nagpari para maging arkitekto o engineer o electrical engineer, pero kailangan kong harapin. Kaya po pagkatapos ng mga meetings, ang sakit-sakit ng ulo ko. Ilang oras akong nakikinig sa hindi ko naiintindihan. Kaya naman ang gagawin ko sa gabi, mag-google ako kung ano yung mga terminologies, pag-aaralan ko yung mga sinabi nila, para kahit papaano maintindihan ko. After 2 months, sabi sa akin ni Cardinal Tagle, kumusta? Kamusta ka sa Manila Cathedral? Okay ka ba doon? Masaya ka ba doon? Sabi ko, ang hirap po pala. Hindi po pala biro. At sabi ko sa kanya, parang hindi ko yata kakayanin. At sabi niya sa akin, kaya mo yan. Kaya mo yan. Pero wag mong kayaning mag-isa. At yun ang tumatak sa akin. Kaya mo yan. Pero wag mong kayaning mag-isa. Makinig ka sa mas nakakaalam sa'yo at magtiwala ka sa biyaya ng Diyos. Madalas, mga minamahal na kapatid, ganun din sa atin. Kapag ang tingin natin, ang liit-liit natin sa malaking responsibilidad na hinaharap natin, hayaan nating sabihin sa atin ng Diyos, katulad ng sinabi niya kay Maria, kaya mo yan, pero wag mong kayaning mag-isa. Ako ang magbibigay sa iyo ng biyaya. Ako ang gagawa ng paraan. Ako ang pupuno sa kakulangan. This is also the story of Christmas. The question of the whole world was, how can this be? How can we be saved? And God sent a child to be our Savior. Tandaan po natin, saan man tayo dinadala ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Siya rin ang magbibigay sa atin ng biyaya para kayanin natin. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas para malampasan natin anumang pagsubok sa ating buhay. Remember, the will of God will not take you to where the grace of God cannot sustain you.